Milyong-milyong pisong halaga ng mga gamot at gamit ang binili para sa ilang bayan ng Rizal na hindi naman nila hinihingi. Hindi po hinihingi ng mga lokal na pamahalaan doon. At pinondohan daw yan ng pork barrel ni Senador Tito Soto. Naglabas naman ng dokumento si Soto para patunayang hiningi yun ng mga taga Rizal. Narito ang pagtutok ni Isay Reyes. Ito ang halos 100 galon ng Effective Microwealth Probiotic o EMP na nakaimbak pa hanggang ngayon sa Waste Disposal Facility ng Teresa Rizal. Dumating daw ito sa kanila noong 1 taon mula sa Innsbruck International Trading. Ang mga ganitong inoculants ay ginagamit para pabilisin ang pagkabulok ng biodegradable waste at para tanggalin din ang amoy nito. Pero sabi ng alkalde ng Teresa Rizal, di nila ito kailangan. Una, may sarili raw silang proseso ng paggawa nito. Ikalawa, di naman daw nila ito hiningi. May mga resolution kaming ina-approvean requesting for yung sa PDAP ng mga senator. Ay, hindi na po namin alam kung paano nakakadating dito yan. May mga request kami pero hindi po naman specific na kagaya niya. May dumating nga po na inoculant probiotics, hindi po naman namin alam na inandarating dito. Mas inaasahan namin na ang dadalhin dito yung mga infra projects. Hindi ako nagre-required as an environment officer. Pwede namang gawin eh. We can always do inoculants na very simple naman ang paggagawa ng ganyan. So we don't really need na magpabili. Pero kung may dumating, as it is, gamitin. Kung hindi nagagamit ang munisipyo, ipamigay kasi marami naman ang pwedeng pagamitan as deodorizer. Ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, mula sa 2012 pork barrel ni Senator Tito Soto ang 1.5 million pesos na inilaan para sa garbage deodorizer ng Teresa Rizal. Para raw ito sa mahigit 2,000 litro ng EMP na binili muna sa kumpanyang Innsbruck International Trading. Naglaan din daw si Soto ng 5 milyong pisong pork barrel niya para sa bayan ng Tanay Rizal, pambili ng gamot para sa medical mission. Sabi ng Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Teresa Rizal, di raw sila ang humingi sa opisina ni Soto ng EMP na sinasabing gamit din laban sa dengue. Sa tingin din daw nila, masyadong mahal ang pagkakabili nito. Wala akong alam na ginamit na anti-dengue. Itong inoculant. Wala akong alam kasi nung ibinigay namin yan, pinaliwanag lang namin kung paano gagamitin. Hindi naman natin alam, hindi ko rin alam kung paano nila nag-come up ng ganong costing. Pero yung paggawa lang nung inoculant na ganon, simple lang yun. Saka Mura lang. Ayon ni Soto na magsalita pa ukol sa issue, pero naglabas ito ng mga dokumento para patunayang hiningan siya ng tulong ng Teresa Rizal. Tulad ng liham na ito mula sa dating mayor ng Teresa Rizal na si Rodel de la Cruz noong November 22, 2011 kung saan humihingi ito ng financial assistance para sa pagbili ng EMP pang-iwas dengue. Pinakita rin ang sulat na ito noong Feb 14, 2012 ni Tanay Mayor Rafael Tanhuatco kung saan humingi rin siya ng financial assistance kay Soto para sa paglaban sa dengue. Nang matanggap daw nila ang pera, wala na raw problema sa dengue sa lugar kaya ibinalik nila ang pondo sa National Treasury. Sumulat din ngayong araw si Tanhuatco kay Soto para humingi ng tawad sa lumabas na report. Matatandaan sa report din ng Philippine Daily Inquirer lumabas na 20 million pesos na pork barrel fund naman ni Senator Lito Lapid ang binuhos nito para sa pagbili rin ng garbage deodorizer at pang-anti-dengue sa Teresa, Baras, Morong at Pililla sa Rizal at sa Polillo, Quezon. Sa Innsbruck International Trading din galing ang mga binigay daw ni Lapid na EMP at iba pang gamot. Sa kanyang statement, sinabi ni Lapid na walang iligal at dumaan sa tamang proseso ang paglalaan niya ng pork barrel sa mga naturang lugar. Sabi pa ni Lapid, kung may irregularidad man, makikita ito ng Commission on Audit. Sinubukan namang tuntunin ng GMA News ang opisina ng Innsbruck Trading. Pero ayon sa Business Permit and Licensing Office ng Rodriguez Rizal, hindi na raw ito nag-ooperate doon at hindi na nagrehistro muli simula 2011. Isay Reyes, Nakatutok, 24 Oras.